Baka di naman ganun yung intention nila. Sorry na lang. Sorry na. Nangamusta lang mo talaga ba? Pati gusto na talaga may catch up. Wala. Sin lang. Hey guys, welcome back to Sadly Sober. We're half drunk guys. Talk about recent events. Yes, sir. Today we are mixing up our format, switching it up a little bit. And to start, we are drinking Pabst Blue Ribbon. Blue Ribbon. 5.9%. Oh, once again. Yes, sir. Pag ano to? Episode 16? Ngayon? Ay, ininom natin to last. Yeah, 16. Sa 16, no? Ano to? Ito yung comeback drink. Hindi ba? Yung pag-comeback natin, ito yung ininom natin. Ay, oo nga, no? Yeah. Oo, yeah. Oh, yeah. Tama. So, may may sentimental value to sa amin, itong Blue Ribbon. And, guys, since, as you may know, we are doing our best to improve this podcast, and one of the things that we are trying to introduce to this show is we're gonna start ranking every beer that we are gonna drink from now on. It's gonna be lagi natin to i-update. I-update na natin. Sige, so i-explain mo yung tier list natin. Yeah, so magagawa kami ng tier list. So our tier is S from 1, 2, 3, 4, 5 tiers. The highest will be the S tier. Lowest will be Never Again. Yeah, so kung may mga inom kami dyan, sana huwag kayo ma-offend. Never Again kayo. sana wala tayong never again. Sana naman. Yeah. So far wala pa namang na-try na Never Again talaga. Yung, alam mo yung matatakot talaga ako mag-inom ng mga craft beer. Doon ako matatakot. Yun lang. Yeah, actually. Yun siguro. Nakatry ka na? Nakatry na akong craft beer. Pang talaga yan? Ano tawag doon? Beer, mga expert sa beer ba? Oh, yeah. Yeah, example, mga same level siguro sa mga nag-wine tasting ba? Parang yung swirls, titignan yung legs ba yun? Drip, nice legs. Ganun. Tapos sinimot pa yung baso ba? Oh, well. Yeah. Hint of bark. Yeah. Hint of bark. Sige, so, pinakataas natin is S tier. S tier. Next will be A tier. Next will be mid. And then, Tapos, last resort. And then, Never Again. Yeah. So, maybe yung pinaka-lowest dito is last resort. Tapos yung Never Again. Never Again talaga. Wala na talaga. One time lang. Laso natin. Never Again. Tubig lang natin. Okay. Yeah. So, sige. Buksan natin. Inumin na natin. Hindi naman to first time. Yeah. Cheers. Cheers. Yeah. Yun. Kahit strong beer siya nakalagay ba? Hindi pa rin siya hindi siya sakit hindi siya sakit sa lunukin parang 5.9. 5.9%. Pero hindi mo mararamdaman ba, no? Ano lang siya, parang strong beer pero lasa niya hindi strong. Yeah. So, anong masasabi natin? Flavor-wise, parang mga expert na ba? With a hint of Hint of beer. Piling ko to? From barley. Well, barley. Sige nga. Oh my goodness. Barley. Yeah! Tama! Ayos Buwatan sa ogre Yan ogre. Ogre lang. Ogre ba yun? Org pala. Yung ilalim ng barley ba? Okay. Ano ba yun? Parang ogre. Translation. Grabe, barley. Nice. Okay.
Para sa akin, boss, ano to, siguro to sa, kasi lagi natin to parang paulit-ulit. Oo. Sa akin, nasa A. Yeah, sa akin nasa ano din, sa A. Sa A. Alright. Yeah, A So, tier. guys, we have our first beer sa tier list natin. Sa A Beer tier. Yeah. Blue Ribbon. Yes, sir! Yeah. Baka may ma-recommend kayo dyan guys na ano, ng beer. Yeah. Gusto namin matikman. Yeah, and then we'll update this list as we go along. Kasi baka mag-iba yung mga taste natin, tapos i-update, tapos i-move up and down natin. Adjust na natin tong tier list. Yeah. But yeah. Alright, we have the Blue Ribbon down. Okay. So, thanks for that, boss. Next part of segment is, again, we are mixing up our episode just to keep things interesting para sa inyo. Charats. Yeah. Alright. And once again, we have Carice on our show. Pero behind the scenes, behind the camera lang siya ngayon. Pretty soon, hopefully, magka-budget na tayo para may sariling camera din si Carice. Alright, okay. To Carice's segment we go. Take it away. Take it away. Okay, for today, ito yung Ayun. game. Guess the Boomerang. Gen Z or Gen A slang. Wow. Genza. Ikaw gumawa niyan? Canva. Oh, galing ah. First word. Oh. Riz. Diskarte? Ano. Discard, ano kaya? Wait, may specific word ka na hinahanap? May specific word. Charm. Charm. Nice. Game. Okay. Seducing potential. Okay. Oh, Next game. word, facts. Facts. Facts to guys na FAX sa mga listeners. Fact Facts. na actual fact. Oh, yeah. Truth. Truth. Okay, close. Clap back. Clap back. Answer? Sure, Ano? dawatan ako. Ay, wait. Yeah, Reply to an insult. Reply to an insult. Pero, grabe yung Comeback, specific. prank comeback, ganun. Come back. Okay. Mewing. Mewing pala. Mewing. 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 Ano yung mewing? Alam ko anong mewing talaga ng ano eh. Yung root word niya ba? Oo. Parang ano din yun eh. Parang exercise sa jaw ba? Tapos parang may ano ka, parang may yung iba ginagamit nila parang hard bubble gum ba? Parang i-chew mo, tapos ma-exercise yung jaw mo, tapos mabawasan yung fats mo dito ba? Tapos mag-tone yung jaw mo ba? Magka-jawline ka. So parang Hard chew? Hard chew, gano'n. Pero yan na, iba yung... Kan i-push ang Ooh. tongue sa roof. Ganun. Mew. Yung alam ko na Mew, Pokemon. Mew. Ba yan? Pero di ko alam. I don't give up ako. Give Give up ako sa mewing. Trying to look good. Oh. Or serving. Trying to look Okay. good. Saan yan galing? Yung mewing, what's the connection sa trying to look good? Okay, yung sinabi ni John Dina, kanang marag, the effort to look good but to look okay. better ba? Yung nahimo siya noun, nahimo siya word nga Okay. mewing. You're trying to look good. Pero galing doon sa explanation ni Jande? Yun. Wanang origin jud. Pero yeah, Good to trying know to look mewing. good Yeah. or serving. Muntik ko na yan i-try. Oh? Mag-mewing ba? Kaso tamad ako kumain na lang ako. Mewing din naman yan. Okay. Get. Yeah. Ano yan? Nice butt. Nice butt. Fat. Fat. Alam ka, ang ano dyan, Ano? ang original, parang short version yan, parang God damn! Parang ganun na reaction. Oh, It's okay. Get. Ano pala yun? God damn! Get. It's get. Tapos exage. Okay, next word. Sus. Suspicious. Ano yan? Or weird. Madlit. 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 Ano ba yan? Awesome. Cool. Kasi feel ko, Super millennials super pa man, cool. millennials man ta, no? For borderline millennials, Gen Z. millennial. Hindi na Some tayo of these borderline, words. pero Yung 96, I think in between. okay.
Madlit. Some words ani kay Jan A naman. Okay. So, pero lit, alam ko, lit Oh. is para millennial yan, di ba? Oh, from fire. Yeah. So, madlit is Fire. super fire. Stylish. Okay. Stylish. Okay. Phantom tax. The heck? First Para- time ko pa rin. Ito, Fan- confused ako. Phantom Ghost? tax. Ghost tax? False. Phantom? Ano? Actually, Phantom tax? Pero one would phantom? think na galing siya sa phantom. Kasi, ano siya, ang word is, it means stealing. Phantom is a person na parang tinatax niya yung mga kasabay niya kumain. parang, Okay. parang nag-charge siya og extra ba? So, kumbaga, 45 lang yung babayaran pero nagsingil ng 50. Kanang yun na. Yikes. Okay. Skibidi. Ano ba yan? Skibidi. Skibidi. Ano ba yan? Skibidi. Palagi ko nakikita sa TikTok. Kasi mga bata yan eh. Yung Kaya parang nga. skibidi, toilet, Oo. something. Kung Yeah. makita ko, skip ko yan. Matandaan siguro. Mga gaming footage ba yan? Ito naka-overlap ba sa gaming footage? Di ba yun? Or actual game yan. No. TV show Skibidi. yan. No. Ano ba yan? Gosh, I feel so old. Yeah. Pag may mga dinig ako ng ganyan, parang na pupitik yung ugat mo. Trigger mo. Ano ba yan? Skibidi. Tapos ganun-ganun pa ulo ba? Ingay lang. Pero sige, If give you- up. Give If up. you Google mo siya, yung meaning niya parang evil. Pero Brain yung, rot. yeah, sa research ko, brain rot. Brain rot. Oh, okay. Actually. Sigma. Actually, ano yun? Papitik na yung ugat mo. Brain rot. Sigma. Sigma. Ano yung Sigma? Ano, feel ko alam ko to. Phlegm. Lesser. Pag inuubo ka, may sigma. Sigma. Yan ba yun? Sipon. Dati pa yan. Sigma dati. Ito. Feel ko alam ko to. Parang lesser, may alpha male, may beta male, tapos sigma male, lesser male or something, lesser person. Eat cool. What? Ay, akala ko loser. Oh, Hindi, ay. Sigma. Parang cool pa lang, Sigma. Oh, okay. Okay. Slaps. Wrong pala yung logic ko. Slaps, parang Good. It's Good. good. Parang ganun. Slaps. Exceeds expectation. Okay. Ohio. gozaimasu. Ohio gozaimasu. Wait, Ohio. Wala. Give up. layo kayo Place siya. lang siya sa akin. Loser. Oh. At least may learn something new. Ano kaya connection na? Kawawa din mga At taga-Ohio. least Di ko nagamit alam na natin bakit. to. Di ko alam bakit loser. May magsabi sa atin ganyan. Yan, Negative aura. Negative aura. Ha? Bakit lang pa yan? Kasi direct Yan na Direct to yung the point parang yan. ginagamit nila na term. Oh. bad vibes? Not cool. Not cool. Lagi ko nakikita yan eh. Up. Mga minus aura. Police. Enemy. Enemy. Opposition. Opposition. Oh, okay. Akala ko Parang police. kuan, someone you don't like. Sa kung sa rap pa, mga ups. Oh, Yan okay. yung refer nila sa Sabi ko, hip-hop. akala ko police. Sa ano yun, MLM ups. Ups. Sa uno man yan. Oo, yung sa, alam mo yan boss, yung mga ups. Sa Ay, di multi-level ka pa na, marketing, yung mga ano. networking ba? Mag-ups, mag-akyat yung ano? The ups yung tawag mo sa upline mo. Ay, Kasi yun okay. Sa parang, ano yun? Sa org. Sa networking Sa chart. ba? Hindi ka pa na, nadali Hindi sa ka pa na-recruit. networking. Hindi ka pa na-recruit. Hindi pa. Ayoko. Pero may nag-try na nag-invite sa'yo. yung matagal mo na friend ba, hindi mo nakita, tapos nag-invite ng coffee, ganun. May ganyan pero parang malayo pa lang. Nafe-feel ko na eh. So malayo pa lang. Na. Ni-avoid mo na. Umiiwas na ako ba? Pero Dodge. baka di naman ganun yung nila, intention nila. Sorry na lang. Sorry na. Nangamusta lang mo talaga ba? Pati gusto na talaga makipag-catch Kaya up. nga. Wala. Sin lang. Pag di networking, baka utang mo. Oh, yun. Yung Oh.
Ganyan talaga yung mga utang. Yung first, yung keyword, kung paano mo daw malaman kung may mag-uutang na sa'yo. Oh. Yung ano nila, kumusta? Yeah. Ano ba? Muzta. Yeah! Musta. Musta. Yung MUX. Musta. May H ulit. Musta. Musta. The next word, podium. Podium. Tier. Ay. Podium finish. Podium. Podium. Parang top, siguro nasa ano, top something. Something really good. Yeah, okay. Podium finish. Yeah, Yeah. that's the end of it. Okay. We're not so old after Yeah. all. Learn na tayo. Bakit pala yung tama nyo dun? Tatlo ako. Oh. Ilang question yan? I think 15. Oh, shit. So 3? Sa 3. Dapat. Wala ako. Sorry. Natanggap ko na yung age. Yeah. Grabe no? Ang layo ng mga root words. Tapos yung meaning. Ang layo. Yeah. Na-feel ko ng age ko. 2 generations na din eh. Ay, hala, grabe. Wait, 2 generations Old na talaga apart. tayo. Gen Kasi A millennial. language yan? Or Gen Z's lang? May mga Gen A's lang. Ano ba tayo? Millennial. Millennial tayo. Tapos next na millennial, Gen Z. Gen Z. Is Tapos Gen Gen A. A. So, tanda na talaga Yung tayo. young. Oh. Sino, magreklamo ba? Sino ba yung nagle-label sa mga ganyan? Millennial, Gen Z, Gen A. Ano, mga sociology, sociology. Oh, okay. Kasi Bakit parang gusto mo ng ginagroup letter? lang nila yung, Age. excuse me. Kasi sa context lang sa advertising, say yung background namin ni Caris, ginagamit din namin yan para mag-demographic na study or para marketing na study. So para may idea ka sa market mo or yung target audience mo pag may product ka, parang generalize nila yung ages. So ages 18 to 35, okay. let's say ganun na age. Yeah. Tapos born in a certain year. Oh. So may idea ka na kung ano yung mga tendencies nila, mga behaviors, Okay. buying behaviors. Tapos kasama na to the way they talk. Kasi if let's say yung product mo pang older people like 40 years old, mga pamilyado na let's say adult diapers or something, hindi ka maggamit ng mga language na mga slangs lang kasi Okay. maggamit ka sa language na alam nila sa around sa age group nila. Imagine may ad ba na adult diapers na podium hindi ko na alam. This slaps. This slaps. Yeah. Ganun. So, hindi na siya effective. Okay. So, yun yung ano nila, parang ginagroup lang nila yung demographic. demographic. So, tayo, 96 to Millennial. 80 something. 1980s to 1990. Kumusta ka nag-fall tayo sa millennial na age? Or Gen Z? Ikaw na kayo, may laptop ko. Alright. Ang anong Gen Z gusto niya? Year. Gen Z year. Nalala ko pa yan dati. Parang may ano pa yan eh. So, Gen Z 1997 to 2012. Oh my gosh. Gen Z 1997? Oh, Nasa border. Border lang talaga. Tayo ang last tayo. na. Oh. So, Last of the millennials. Millennials 1981 to 1996. 81. 43 years old to 28 years Oh, old. damn. That's Gen X 1965 to 1980, 44 to 59 years old. So, parents natin, mga Gen X, Gen ganun. X. Sino yung mga Boomer. boomers? Sino yung mga boomers? Next pa, yung boomers, 1955 to 1964, 60 to 69 years old. Dad ko boomer na. Grabe. Oh. Yun pala yung mga boomers. Oo. Layo na, no? Lion pala. So parang tayo yung boomers sa Gen A ngayon. Oh my gosh. Yun yung, Damn. kasi 2 generations Oh, 2 yung gap generations. eh. Oh my gosh, ganun nakatanda yung millennial sa tingin nila. Oh. Tapos hindi ganun ka, hindi ganun ka bata yung Gen A. 11 years old, Gen A. Yikes. 11 years old kami. Tapos hanggang born 2024, Gen A pa rin yan. Oh, Gen A. So, Gen Alpha. anak natin maging Gen A. Gen A. Okay. Okay.
Fun. Maganda yun na segment. But let's go to the next one. I think you have another one for us. Yeah. diba? Let's go to the mall today. To be fair, di ko rin alam yung meaning ng iba nito. But the next game is Guess the Acronym. Okay, guess the acronym. Let's go. HD, high definition. Ay, definition. Ooh, bilis ah. Ah. Next. At the moment. No. Automatic tubig machine. May ganyan kami. Automatic tubig machine. Yeah. Aitama. Here. Ano, kung sa Bisaya pa, Aitama, mag-gai-gai. Okay. Like, give me, Aitama. give Mama. me, mom. Parang yun yung translation. Automatic teller machine. Automated teller. Okay. TESDA. Oh my gosh. Technical. Teka, di ko rin alam eh. Check ko po di ko. Educational. TESDA. Technical Education. Tas yung SDA. Is that school. School. No. Service. No. Technical educational. Education. Sciences. No. Education or educational? Education lang. It says technical education. Ano yung mga courses sa TESDA? Service. Standard. Skills. Skills, no. Development Agency. Hindi. Lesser Academy? na lang. Ay, Academy. Academy. Hindi. Pwede. Technical Tama yung skills development. skills development. Award. A. Association. no. Hindi yung agency, no? No. A accreditation. No. Authority. Authority. Oh my gosh, authority. Yan. NASA. NASA. Yun na ang National. Air. Aeronautics Mm-hmm. and Space Agency. Space. Close. Wala. Wala. Give up. Administration. Ay. Wala. Administration. Hirap nakapag-andyan ka na eh. Yeah. DENR. Department of Energy. Environment. Environment. And natural Natural resource. resource. Yeah. Game. Correct. Nasabay tayo dun DAR. DAR. Department of... Agrarian Reform. Agrarian Reform. Sabi sana ako agriculture. Yeah. Ayun lang. Comelec. Commission on Elections. Commission on Elections. DOH. Homer. Homer Badso. Department of Health. Mm-hmm. COA. Commission on... Association. Commission on Authority. Administration. Commission on Administration. Commission on Audit. OFW. Versus Filipino Workers. I think last. DFA. DFA. Department of... Public Affairs. Public. Slang. Napaka-slang naman. Foreign. Foreign Affairs. Public. Dole. Ang O of... Yeah. Labor and Employment. Tama. DPWH. Nako. sabi ko sana, Department of Light and Energy. Light and Energy. Ayop. Okay. DPWH. Department of Both? Public Kayo, Works 5 years? and Highways. 5 years na kayo dito sa Canada. Kayo dalawa, no? Sabay kayo na year? Ako, mag 5 years. Ako mag-6. 2018 ka? 2018. Oh. 6 years. Yun, Department of Public Works and Highways. Yun. Thanks for playing. Nice. Pasar. Good game. GG's. Thanks, Beb. Alright, on to the next segment, guys. So, the main segment pala.
Familiar ka sa issue ni Mr. Beast? Hindi. Pero Familiar kilala- ko yung Mr. Beast. Kilala mo si Mr. Beast. Okay. So, may issue siya ngayon na may mga former employees siya nga nagreklamo against sa kanya ba. Pero may one in particular, itong pangalan niya si Dogpack 404. Nagawa siya talaga ng video na nagtrabaho daw siya for Mr. Beast, tapos acknowledge niya fraud daw siya. Kasi How? so ang bullet points niya doon is nag-encourage siya na mag-gambling ang mga bata niya. Parang na-encourage niya na mag-gamble. Ang bata niya? Ay, yung mga bata na viewers. Sorry. Mga bata na viewers. So in-encourage niya yung really young viewers niya na mag-gamble. Parang indirect, not directly but indirectly leading to it pa. And then, rig daw yung mga videos niya. And then, false advertising and all that. And so, may proof siya na about sa rigged ang videos. May anyway guys, sidebar lang, i-link ko to yung video sa description sa YouTube and sa description sa episode. But yung first evidence niya is may video siya na nakita mo yung may contestant na I think pilot or something. Na ang prize money is $800,000 if ma-complete niya yung obstacle course. Hindi ko pa nakita yan. Pero, pero ganun yung mga content niya. Content. Sorry. For those who are not familiar pala with Mr. Beast is a very popular YouTuber na maggawa siya ng mga challenges and games for people, tas magbibigay lang siya ng pera like $10,000 up to like $1 million or property or something. So yun ang nakapasikat sa kanya. And ngayon may former employee na nag-come out or kumbaga whistleblower na nagsabi na fraud pala yun. So anyway, balik tayo dun sa $800,000 na price. So yung contestant na yun, after doing some digging, friend lang pala niya yun. Sorry. Guys, nagdagana lang si Karis, napakita lang na. Mr. Beast has like 308 million subscribers. Dami niyan. Tapos aside sa dyan, parang ano pa yun nang tawag dito? Aside sa, siguro sa main account niya, siguro ganyan, 308 million. Sa main. Tapos parang may mga sub-accounts pa siya, di ba? Mr. Beast Brazil, Mr. Beast Philippines, mga ganun siya. Yeah. Tapos daming followers. Tapos may mga clips pa, may reacts pa, mga ganun, di ba? I think. Basta may mga, tama ka, may mga sub, ano pa siya, sub-channels. So, he made his money and fame talaga sa concept na to. Parang sweepstakes ba? Kumbaga, charity, something. So, the guy na, yung contestant, nanalo siya sa 800,000. So, tuwan-tuwa siya, ganun. And then, may separate video na ini-interview siya sa isang YouTuber. Parang kino-confront siya ba yung na... contestant? Yung contestant yung nanalo, yung 800,000. Mac yung pangalan niya. So, the guy who won $800,000 was named Mac. And now, si Mac, ini-interview siya sa isang YouTuber, di ko alam kung anong pangalan niya, but kino-confront siya na, what did you do after winning the 800,000? Tapos yung mga sagot niya parang sobrang vague ba? Okay. Just spend time with my family. What did you do? Sabi niya, fishing with my dad. Like, yung interview niya, tapos the interview happened a year after nanalo siya. So parang yung interview parang update na lang ba sa anong nangyari. Parang pwede na maraming nangyari, parang gano'n. So sabi niya, fishing lang with my dad. Tapos yung YouTuber, for a year, nag-fishing lang kayo. Tapos that was one of the clips. And then, parang kino-confront siya talaga ba na yung, I think the point of that video was gina-uncover na siguro di talaga. Walang price? Parang wala talagang price. Or kasi friend lang siya ni Mr. Beast. It was all for show. Parang ganun ba.
And then, the same guy, ito si Mac, part siya sa isang video na naman na personally napanood ko na may, I think, 100 people, mga kids, like different ages, nasa warehouse, tapos there's a huge circle sa floor. And the goal is, if you leave the circle, ma-eliminate ka. Oh, okay. Last man standing, Siya manalo. manalo ng $1 million. Oh, $1 million shit. or something. Basta huge prize money. So, isa yun sa pinakasikat na videos niya, I think. So, again, 100 people, different ages, different backgrounds, ganun. Nasa isang warehouse. Tapos, yung Mac na character, Nandun pa rin. andun siya. Oh. Siya yung unang lumabas Okay. sa circle. Yeah, Kasi yeah. may mga incentive din si Mr. Beast na, if lalabas ka ngayon, bigyan kita ng 10,000 or okay, bigyan kita okay. ng prize. Ganun. Oo. So, yung sabi niya, if may unang lalabas dito, bigyan kita ng prize. So, si Mac ang lumabas. Ngayon, ang price niya, sasakyan. Honda Civic. Grabe. Or Honda Civic. Or basta Honda. Tapos yun, in-interview na naman siya ni Mr. Beast. Pero like, sa video ni Dogpack, sabi niya, fake naman to. Kasi kilala mo lang to. Ganun. Yeah, siya pa rin. Siya ulit. Siya pa rin. So, that was one of his points. Usa din naman, ang usa ulit, parang binibait niya yung mga subscribers niya. Or parang bumili. Ano to? Yung allegation niya is, bumili siya ng mga subscribers. Like, kasi parang binibait niya ba na subscribe to be part of the video or Okay. so, dapat ka mag-subscribe para to get a chance to be part of the video para makakompete ka. Okay. Nag-subscribe ka din sa kanya? Wala. Ako, Hindi kasi ako nanonood ng video niya. okay. Yeah. Ako na-bait din ako dyan. Kami ni Caris actually, nag-subscribe kami sa kanya. Kasi sabi niya lagi ba na, kasi na-market din naman niya na lahat ng mga contestant niya, always subscribers niya. Okay. Always. Yeah. Always. Nakikita ko rin yan. So, dapat ma-subscriber ka para maka-participate ka. Oo. Ngayon, yung allegation na naman ni Dogpack is, hindi lahat ng mga contestant niya, subscribers niya. In fact, it's either employee niya lang, staff niya, or friend of, or family sa mga employees niya. Okay. Friend of a friend, parang ganun. So in that sense, hindi siya talaga parang Totoo na subscriber ko pa na hindi siya totoo na subscriber ka kasi parang may bias na siya ba na mga empleyado ko lang to or there's a chance na hindi talaga niya bigyan ng pera. Yeah, wala talagang price. Kasi may isa daw sa mga contestant niya parang hiring manager niya, yung mga ganun, mga store manager sa mga sub-brands niya ganun. So Beast Burgers ba yun? Sa Beast Burgers, sa Feastables, yung mga ganun. Feastables. Sarap yun. So, sarap yan? Ano lang. Hindi pala masarap. Like, 1 to 10, mga 7. Not bad. Oo. Compare mo sa Hershey's, ano masarap? Parang ano lang. Parang natural lang na chocolate. Yung parang mid na chocolate. Okay. Yeah. Okay. Okay lang din. Pero ano siya mahal siya Yeah. Speaking of, so sa merch na niya ngayon. So, na-cover na yung parang fake, yung contestants. Yung next is, ano ulit yun? Yung parang nag-elicit siya ng parang false advertising. May live stream siya na nag-celebrate sila ng I think 400 million 40 million subscribers. So, yung ginawa nila, may sweepstakes. Like, nag-live stream sila for 6 hours. And then, if you buy a shirt daw, if you buy a shirt, you get a prize kasi sa live stream. So, yung gagawin nila, if you buy a shirt, in the next 5 minutes, we'll add like $3,000 to a random purchaser. Mga ganun. Tapos, by the way, ang price sa shirt is $42. Grabe mahal. US. US for a shirt ha. Tapos yung mga viewers niya, mga bata. Tapos alam talaga niya. Kasi sa analytics daw, sabi niya na nakalagay sa analytics is most of his viewers are ages 18 to 24. Okay. Pero alam niya na that's
wrong kasi yung mga bata maggagawa lang ng account tapos i-fake lang nila ang age, Kasi diba? ang Para walang minimum age 18 kapag mga tapos ganyan. walang kasi if under 18 yung account mo, na Oo. daming mga restrictions, daming mga hindi makita na mga content. Yeah. So yung mga bata gagawin lang nila i-fake nila yung age tapos yun na. Okay. So, alam ni Mr. Beast na kahit ganun yung analytics sa YouTube, Oo. alam niya na the true age is definitely younger. Younger than 18. Yes. So, ngayon, throughout the whole live stream, may dami siya talaga mga ano ba na, sige, I'll throw in like AirPods. Mhm. If you buy a shirt in the next 5 minutes or Grabe. ganun. Tapos, parang no one really posted daw that they got whatever he said. Like, may mga Xbox, may PS5. Wala talaga may Wala talaga. Tapos, if ever man daw na meron, Mhm. it's either kakilala niya lang, or mga friend niya, or people who don't really need it ba. In that sense. But may mga parents na nagreklamo na my kid was really expecting mga to win kasi ito, pero like kawawa talaga. Parang na-scam lang yung mga bata ba. And he knows na ang mga bata parang impressionable talaga yung mga viewer ba. So madali lang tawag dun? Ma-influence. So, yun, isa na yun. And then what was it? May isa pa, yung mga kasama niya sa live stream. The point of the live stream was magbebenta sila ng mga shirts and it was all autographed. Okay. Autographed sa kanila lahat, sa team nila. Okay. Pero caught on camera na isa sa friends niya nag-sign ng MB. So, hindi talaga siya ang nag-sign ba. And the point of the whole autograph thing is may parang may memento ka na galing talaga sa idol mo, which is Mr. Beast. Pero the fact na fino-forge siya sa staff mo or friend mo, para mawala na yung credibility niya kasi it could sell higher kasi autographed siya na thing. Let's say may basketball ka na signed ni Michael Jordan pero alam mo pala na hindi si Michael Jordan na nagperma nun. Mawala yung value niya. So yun, isa din yun sa allegation niya. So basically the whole point of that video was he came out of parang umalis siya sa group na yan kasi parang napuno na siya ba, nakonsensya na din siya ba kasi alam niya na affect yung mga adults wala lang. People will just say na it's just for kahit rigged yan or kahit ano yan, it's just for entertainment, but ang may malaki pa rin yung effect hindi lang sa adult but sa mga bata. Yung mga bata ang mas affected and then doon siya nagagalit. Especially sa mga bata kasi si Chris daw boomer. He didn't even touch up on the Chris, what's his name? Chris, the Chris issue. Iba din yan. That's another video. But, yun ang main point niya. Parang he still made like many other points. Not just sa Mr. Beast na main channel, but sa sub-brands niya na it's too much to, sobrang dami ng parang na-spill niya ba? Halos siguro mga 1 hour yun na video. Grabe. Pero so far parang wala pa namang nabalita na parang nagreklamo kay Mr. Beast or parang hindi pa lang siguro nag-surface. Kasi as of recording parang 12 days ago. Okay. Tapos parang ongoing, sobrang ongoing pa siya. Tas, baka maganda pa. Catch up pa ng momentum. May iba na din. Delete niya? Say again? Sa video? Yeah. Pwede pala yun? Yeah, makadelete siya. Grabe. So, if sa mga hindi nakarinig, sabi ni Karis na dinidelete daw ni Mr. Beast ang mga comments sa video. Wow. Okay. So, grabe. Yun. Sobrang haba ng video. Halos 1 hour yun. Guys, i-link ko yan sa description. And, yun. Parang, ako, especially fan ako ni Mr. Beast. Hindi lang ako ganun ka frequent manood. Pero like, sinabi ko sana ba na, galing talaga ito. Parang,
dami siyang He's a real matutulungan. one. He's a real one. Baka magkama. Oo. Pero parang Yeah. na-disappoint na ako sa narinig ko. Sa, yan. Tas wala pang response si Mr. Beast, which is interesting. Yung mga ibang, may nakita din ako mga ibang podcast na parang guest siya ba? Tapos tinatanong sila, ano, like, mag-post ka ng video, palaging umaabot ng 8 million, 10 million, millions ng views ba? So sabi niya, so siguro marami ka ng pera. Anong ginagawa mo sa pera mo? Sabi niya, hindi daw siya gakip ng pera niya. Like, whatever he makes, parang i-invest niya daw lahat sa next video. Yeah, yan sabi niya. Kung ano naman ma-make niya doon, ulit lang ba? I-invest niya naman, iparol niya lang. Tapos parang tinatanong siya, ano binibili mo? Anong ginagamit sa pera mo? Parang wala daw, parang simple lang daw siya. Parang ganun. So, mag-give back daw. So, I don't know. Pero may mga video din naman siya na tumutulong siya sa parang yung mga hearing aid ba? Nag-sponsor siya ng hearing aid sa mga tao. Yeah. Tapos may isang video din siya na gumagawa siya ng bahay. Mga bahay, yeah. Kita ko rin yun. So, may iba din na maganda, but aywan ko. Yeah. You guys be the judge. Yeah. Pero mabigat yun masyado na news. Anyway. Okay. We're gonna take a very, very quick break, guys, to once again ask that if you guys are listening on Spotify or Amazon Music or any other, or Apple or any other audio platform, please give us a follow and leave a nice and honest review, guys. We will try our best to really improve ourselves based on your reviews. Yeah. And if you're listening on YouTube, please like and subscribe. Leave a comment. Yeah. Tapos ano yung boss? Yung bell icon. Yung bell icon tawag. Click the bell Click icon. the bell icon. Yeah. Para ma-notify kayo, Chars. Yeah. But we won't ask you to do that. Just like and subscribe will do. It will really help us. And again, if comment nyo lang, may mga suggestions kayo. Yeah. Sa mga segment namin or mga beer na gusto nyo ipatry. Yeah. So, kasi so far guys, wala pang masyadong may nagko-comment. So, if mag-comment kayo ngayon, for sure, makikita namin yan. Yeah. Habang di pa kami sikat, guys, mag-comment na kayo. Kasi hintayin nyo na it's too late na. Baka di ka namin kayo mapansin. So, ngayon pa lang, mag-comment na kayo. Kahit ikaw yung first commenter, yan. Kita talaga namin yan. Shout out kayo namin. Ilagay namin yung pangalan nyo dito. Lahat. Special treatment talaga. Special treatment. Habang di pa kami sikat. Yeah. Habang habang sober pa. Baka pag sumikat na, sadly na lang. Sadly na lang. Sadly. Okay. Alright. Balik tayo sa balik tayo sa programa natin. Yo. Alright. So, ikaw boss, may review si Jander sa atin. Yeah. So, anong bang ayun? Monday. So, yesterday Sunday, lumabas yung final episode ng House of the Dragons. Oo. Which is, di ko pa nakita. Pero magbigay na ako ng review. Partial review. Yeah. Kasi, may nakikita ako mga mga mixed review sa final episode eh. So, ang i-rate ko siguro yung buong season 2 is 1 to 10, siguro mga 6.8. Grabe specific yan. 6.8. Kasi kung 7, kung 7 sa akin, parang maganda na yan eh. So, parang siya, medyo underwhelming siya. Kasi yung sa season 1, di ba, end yung season 1 na parang mag-war na. Kasi pinatay yung anak ni... ni Rhaenyra. Yeah, pinatay yung anak ni Rhaenyra. So, yun ba yung ending niya? Parang nagalit na si Rhaenyra, tapos parang doon na mag-start yung war ba? Yata, kasi if yung malala ko lang is, 'di ba, parang ginawa siyang pinapadala niya yung anak niya para messenger. Tapos pagpaalis niya, pinatay siya sa pinsan ba niya yan? I think basta anak ni Alicent. Yeah. Alicent.
So, Yun na malalaw. yeah. So, yun yung end ng season 1 is parang they are gathering up forces, so preparing sa war ba. Sa season 2, ganun pa rin. Nagagather pa rin. Tapos, yung ano ko kasi doon, yung idol ko si Damon. Si Damon. Yan yung idol ko doon. Tapos parang, kasi sa season 1, parang cool niya ba? Parang gina-proof niya, parang malakas siya, or good leader, good commander. So sa season 2, parang, ano siya, di ba, nasa party siya ni Rhaenyra. Umalis siya para mag-gather ng ng army niya. Saan siya pumunta? Dorne? May marami siyang pinupuntahan, tapos marami siyang gina-contact, ganun. So nag-recruit siya? Nag-recruit siya, pero parang fail ba? Tapos parang, spoiler alert pala guys. Okay lang kasi hindi pa rin ako nakapanood. Yeah. Pero sige, go. Okay lang. Okay lang. So ganun, parang pumunta siya sa isang lugar na yon para mag-gather ng troops. Tapos, parang weird ba kasi parang habang natutulog siya, parang may mga vision siya nakikita ba? Kaya nakikita yung kapatid niya, sinasabi ng kapatid niya na minahal talaga kita, ba't mo ako tinaidor, parang ganun ba? Kapatid niya? Yung kapatid yung king ba, yung dati? Right. Yeah. Yung asawa ni Alicent. Yeah. Okay. So, yun yung palagi na parang nakokonsensya siya ba? Na parang ba't di niya daw give back yung love na binigay ng brother niya, parang ganun. Okay. Tapos parang pinapag-guilt trip siya. Pero parang vision niya lang yun. Tapos nakikita niya rin yung mama niya na parang di niya nakita ever. Yeah. So biglang na-introduce yung nanay niya. Tapos parang ang weird ba kasi pag makita mo yung mga vision niya sa episode na yun, parang kailangan mo talaga manood ng separate video sa YouTube ba para explain sa iyo. Okay. Yeah, so if ikaw wala kang alam, parang sino to? Wala lang siya. Tapos in-expect mo na like parang sa next episode parang i-explain. Hindi talaga ma-explain. Tapos yung 'di ba 8 episodes lang. So expect ka talaga na one of those episodes jump pack or siguro mga like 3 episodes at least parang maganda yung action. Wala talaga. Oh my gosh. Ano lang talaga, parang gagather lang talaga sila, getting ready. So recruit. Walang action scene? May action scene naman pero sobrang konti. Yeah. So, okay. Ano lang talaga. Underwhelming talaga. Pero may mga gandang dialogue din naman, tapos may mga namatay din na mga important characters. Okay. Yun siguro. Okay. Typical GOT fashion. Yeah. Okay. Pero so since hindi mo pa napanood yung finale. Yeah. Anong sinasabi sa mga reviews? Ganun pa rin. Like underwhelming pa rin daw. And then parang sinasabi, maghintay naman tayo ng another 2 years para makita yung war. Akala mo parang simula na ba? Kasi alam ko sa bago yung sa teaser, yun ang sinasabi na parang mag-war. Ito na, mag-war Dance of the Dragons ba yun? Parang ganun. May mga nag-hint ba na at least makikita tayo ng... Pero may dragon fight. May dragon fight. Yeah. May dragon fight. Okay. Pero hindi talaga yung all-out war. Hindi talaga. Parang may mga outpost lang na parang ginatry nila i-conquer the long party. Pero yun yung pinag-awayan nila. Okay. Yun lang. Pero parang all-out war. Pero next season daw, yun na talaga. Mag-ano na daw sure na. Mag-attack na daw si Rhaenyra. Kasi may ano na siya. May mga dragons na siya. Ayun, okay. Kasi di ba previous season parang may dragon siya pero walang dragon riders. Yeah. Tapos tatlo, di ba? 3 dragons, walang dragon riders. Tapos this season wala nang Targaryen na rider. Na rider ba? So naghanap siya ng ibang paraan. So hinanap yung trace yung bloodline ba? Kahit hindi Targaryen, kahit basta may trace parang lang pinsan-pinsan lang. So tinawag yung mga tao. Kung sino man yan gusto gusto mag Dragon Riders ba? Tinawag niya. Maraming tao pumunta. Siyempre parang choice pa rin naman yung dragon kung sino gusto niya. So maraming tao na namatay ba?
Pero may napili. Eventually may napili. Okay. Pero yun naman yung issue niya is, di ba, parang yung mga Dragon Riders niya ngayon, parang hindi royal blood ba? Hindi royalty. Mga ano na. Pinsan-pinsan na. Tapos may halo-halo. hindi niya rin kilala. So hindi niya alam if Loyal? o loyal ba sa kanya or makapagtiwalaan. Ganun. Yeah. Okay. Yeah. Yun din yung risk niya. Yeah, yun din yung risk niya. Okay. Yeah. So, so doon nag-end? Or... Yun yung last ko nakita. Okay. Yeah. Okay. Magana pa... Ang bagal nila mag-establish sa story ba? No? Yung build-up ba? Masyado So, the whole bagal. season, parang ano lang, parang walang up and down, parang steady lang. Yun lang. Hanggang episode 7, siguro episode 8. Pick up na. Pick up, hindi ko alam. Kasi, every end ng episode, cliffhanger eh. Pero kahit cliffhanger, yung payoff sa next episode, wala. Wala pa rin. Oh Cliffhanger. Tapos next episode, parang same lang. Cliffhanger Tapos ulit. cliffhanger ulit. Okay. Disappointing. Yeah. Pero, yeah. Pero 6.8. Kaya 6.8. Yeah, 6.8. Pero, Yeah. Anong TV series na 7 para sa'yo? Para may context ako kung bakit 6.8. 7 is, 7 or 8, let's say. Anong mga series ano na... kaya? Hinanap ko yung mga ano eh. Yung mga... Rings of Power, napanood mo na? Hindi pa rin. Hindi pa. Okay. Yeah. Nag-iisip ako ng mga TV series na napanood mo rin ba? The Bear? Yung The Bear The kasi Bear. parang maganda talaga yung The Bear. Para sa akin eh. 10 talaga yung The Bear sa akin. Ano kaya Or, let's say, kahit hindi ko napanood, Breaking Bad. Ganun. Breaking Bad for me siguro mga 8. 8 yung Breaking Bad. Ooh. Kasi yung Breaking Bad kasi dami siyang season, dami siyang episodes. Daming mga necessary din, no? Tapos kahit slow yung ano niya ba? Slow yung pacing niya. Pero parang worth it. Kasi every episode parang may reason, parang ganun ba? So may payoff. Yeah, connected talaga lahat. Yeah. Hindi lang like for the sake na pang dinadrag nila. Yeah. Yeah, parang may reason talaga lahat. Okay. So, yeah. So 8. Yeah, 8. So yung Game of Thrones. Mm-hmm. So House of the Dragon is 6.8. Yung Game of Thrones, anong rating mo doon? Yung unang Game of Thrones? Yung una. Like overall siguro mga ano? Overall, yeah, the series mismo. Mga 7.8. Okay. 7.8. Okay. Yeah. Ayoko ilagay sa same sa Breaking Bad eh. Yeah. 7.8. So, pero ang Breaking Bad sa critic na score, yun talaga ang highest. Like, ang Breaking Bad. So, para sa'yo, ano yung 10? Kasi yung 8 yung Breaking Bad sa'yo. Anong 10 para sa'yo? Ano kaya ang 10 10? or closer to that? Or baka wala ka pang 10 talaga? Kahit hindi ko pa napanood. Wait. Outside sa anime, hindi lang. Sige, let's say kasama yung anime. Yung 10 is... wala pa sigurong 10. Wala pang 10. Wala pang 10. Ang The Bear? The Bear siguro mga 8 din siguro para 8? sa akin. Yeah. Ganda kasi yung yung parang visuals ng The Bear. Parang, And ang pacing sa story, maganda. Parang walang boring na episode ba? Walang throwaway ba? Yeah, ganda yung The Bear. Yeah. Pero, may, panood mo yung Power, boss? Power? Wala pa. Ano yan? Parang yun siya more on black culture ba? Like, hindi naman black culture, parang black, lang siya. Yung mga bida talaga is parang mga black ba? Mga African American ba? Like, pero parang black siya na story? Like, perspective or something? Like mga kanta, mga hip-hop, tapos parang yung setting, yung parang galing tayo sa hood dati, tapos ganyan na parang started from the bottom, now we're here. But okay. Rags to riches. Nagbebenta ng drugs. Tapos may mga ano pa ba? Basta yung mga racist, mga ganun ba? Yeah. Racism. So ganun. ano siya pa? Black talaga siya na story. Yeah. But Pero yung series kasi na yun, parang para sa akin, parang ano siya,
around 7 to 8 siya for me na score. Kasi parang ano siya eh. Saan ba yan panoorin? Crave? Sa Stars. Hindi ko alam sa Stars. Okay. Ano yun eh. Pirated ko lang pinanood yun. So, hindi ko alam saan. Ano yun siya for me, parang kung i-describe ko siya, parang Game of Thrones na parang gangster. Yeah. Kasi may ganda. Okay. Hindi ko pa yan napanood. But, kontrabida doon si 50 Cent. Yeah, like siya talaga yung, di naman siya yung main, pero isa siya sa mga nakontrabida ba. Okay. Yeah. Okay. Doon talaga ako nakita, parang natakot ako kay 50 Cent ba. Talaga. Pero iba din yung story ni 50 Cent. Grabe din yun. Yeah, no? grabe din yun. Pero kontrabida siya doon? Okay. Ilang season ba yun? Dami din. Siguro mga 8 or 9. Or siguro 7. Ganun. Oh. Pero marami din. Okay. Tapos parang Game of Thrones siya kasi parang may mga nude scenes. Tapos may mga brutal na scene. Tapos may mga patay-patay na main characters. Okay. Pero story, yung flow sa story, ganun din. Parang Game of Thrones style ganda din. Okay. Sige. Okay. Sa akin, yung sa akin parang nasa pinaka-favorite ko talaga sa 10. How I Met Your Mother talaga. Oh, yeah. Hindi ko naisipan yung mga mga sitcom. Mga sitcom. Yeah. Sitcom siya pero may mga life lessons, may mga applicable talaga sa different stages sa life. If single ka, may maano ka doon if engaged ka or if married or you just broke up with someone, may maano ka talaga, may makuha ka talaga ba. So yun yung maganda. Tas to the point na may kids ka na, tapos losing a friend or losing a family member and any situation talaga sa adult life may ma-relate ka dun. So yun talaga ang 10 para sa akin. Ganda rin pala yun. And then let's say nasa 9 ang How I Met? And 10 yun. 10 yan. Okay. Tapos if 9 mag-anime ako. Kahit hindi ko pa natapos, I think ang Attack on Titan nasa 9 para sa akin. Yeah, actually. Nag-season 2 na ako ngayon. Yeah. So nakita na nila nalaman na nila si Annie. Si Annie yung Titan. Female Titan. Tapos pinatay na nila. Tapos kakaano lang nila, na-find out lang nila na may yung Titan yung wall mismo. Titan pala. May laman. May laman na Titan. So, dun na ako na part. Tapos, yung flow sa story, sa So Good, parang, boring. But after 11 episodes, dun na talaga nag-pick up. Yeah. Or towards the end, let's say, after 15 episodes, nag-pick up na siya. So far, every episode, may cliffhanger or may mystery. Tapos may payoff. Yeah. May payoff siya pero hindi sa mystery na yan. Parang parang may na-connect na dot pero sa other side may iba na namang question. Yeah. Tapos sa next episode ma-connect yan. Tapos next may iba naman na question. So ang story ba nag-unravel siya in a very exciting na way na hindi ka maka-stop. So season 2 pa lang yan. So excited na ako sa anong mangyari sa ending. Kasi alam ko nire-recommend niyo yan. Dati pala. Dati pala ikaw, si Bernil, si Boss Ed, nire-recommend niyo talaga yan sa akin. Yan ngayon parang maano ko talaga na may aside kay Annie, parang may na-reveal na ibang Titan, wala pa? Wala pa. Pero may lumabas na yung Beast Titan, lumabas na. Yung parang, orangutan, gorilla, yung mahabang kamay. Ayun, umakyat na siya sa wall. Doon na ako. Okay. Ganda na yun. Yeah. Pero, like, sa start sa season 2, wala talagang parang throwaway na episode ba? Parang ganun na talaga, build up. Doon na nag-connect, tapos may question dito. Tapos nag-connect na sa next, tapos may question ulit. Yun, maganda yan. Anong para sa'yo? May series ka na parang gusto mo, pero parang na-cancel? Na-cancel? Na-cancel pa, hindi nag-continue ba? Pero gusto mo sana, parang ganun. Feeling ko
Wala. Kasi manood lang ako ng series or movie if may mag-recommend. Okay. Hindi ako yung type na kaya Sinimulan natin, mo. subukan kaya natin to. Yeah, or ganun. yeah. Kasi it's either ang friend mag-recommend or family or si Caris gusto. Kasi ako talaga yung type na okay lang ako sa magpaulit-ulit lang ako. Okay. Unless na mag-recommend na bago. So, saka ko na lang panoorin. So, ikaw? Sa akin, meron ako eh. Hindi ko alam, ano ko yan? Parang, ito. Familiar ka sa Hannibal na series? Hannibal Lecter ba? Yeah. Alam ko yung Hannibal Lecter na character. Yeah, pero Hannibal Silence of the Lambs. Pero Hannibal na series, wala. Hindi, yun, maganda sana yung si Hannibal doon. Kilala si Mads Mikkelsen ba yun? Mads. Yeah, siya yung si Hannibal. Ganda rin. Okay, maganda. Magaling yan. Magaling yan actor. Gusto ko talaga yun kasi parang di ko alam kung tamang word ba ito yung video. Yung parang Editor? Hindi, yung parang the way Videography. Videography ba yan? Or cinematography. Cinematography, parang ganon. Like, di ba parang si Hannibal Lecter parang ginatreat niya kanyang victim parang not to kill lang talaga pero parang ginalive din yung katawan parang as a piece of art ba, parang ganon. Kasi may may fascination siya sa victims niya. Yeah. Diba? Kasi parang in-admire niya yung victim niya. Yeah. Parang ganon. Sa series kasi na yun, parang once yung victim niya parang ginadisplay niya sa ginadisplay niya yung victim ba? Like parang art ba? Paano i-explain? Wait, dinidisplay niya na parang art? Yeah, like sa canvas? Sa scene. Okay. Yeah, like parang hinahang niya, parang binubuksan yung katawan. Parang, Okay. As if siya ng painting, pero katawan pala. Katawan pala yan. Parang, yeah. Kasi parang kahit ikaw lang nanonood, parang unang tingin mo, butterfly, parang ganon. Pero parang titignan mo talaga, katawan pala na binuksan, parang ganon ba? Parang Viking. Parang sa Vikings yan yung parang binuksan yung ribcage sa likod. Blood Eagle ba yan? Blood Eagle. Grabe. Okay. Tapos di ba, parang magaling din actor yan si Mads Mikkelsen. Yeah. So, Kinancel yan? Kinancel. Parang di na, yung ending kasi nun, yung kalimutan yung pangalan ng detective, yung parang ga-pursue sa kanya ba? Hindi ko na siya maalala. Yeah, parang yung ending lang yun, parang nasa cliff sila. Gihag siya ng detective, tapos tumalon siya sa cliff. Yun na. Okay. Wala nang next season ba? Oh my gosh. Okay. Pangit. Pero maganda sana. Ganda siya na cliffhanger, pero sayang na hindi siya na-renew. Yeah. Baka patay. Pero patay sila, pero sa movie, matanda na siya. Kasi di ba prequel yun? Prequel yan. Ano to siya? Psychologist eh. Yeah. So, yun yung... tama. Psychologist nga siya. Sa Silence of the Lambs, yun, pero matanda na siya dun. Ganda talaga yun. Tapos parang may mga guest siya. Tapos psychologist siya, tapos chef ba? Parang magaling siya magluto. Magaling magluto. Yeah. I think sa movie yun, na parang yung sinaserve niya na karne, yung victim pala niya, human meat pala yun. Ganun din yun sa series. Yeah. Tama. Ganda rin kasi yung, gusto ko kasi sa mga series yung parang may humor ba, na parang, hindi yung parang direct na parang nagpapatawa. Yeah. Ba tawag? Parang i-analyze mo pa. I-analyze mo pa. Yeah. Parang funny siya if yung character na yun yung gumawa ba, parang ganun. Kasi may parang quirky siya. Parang ganun. Quirky siya na Yeah. Hindi siya nag-gets ko yung hindi siya parang direct na nag-joke. Yeah. Ganun. Okay, i-end na natin doon. Yeah. Okay, guys. Thanks so much for listening. Thanks so much, guys. See you in the next one.